Ako po si Sister Rose Villaragpala, 59 years old. Nakatira po ako sa Quezon City. Siguro mga 1989 po yun, nag-umpisa. Continuous po kasi yung pagkakaroon ko ng sipon sa ilong. Parang umabot ng taon yun na hindi siya nawawala. May nakabara sa ilong, parang may bola. Makita mo talaga may mga bukol na sa loob. Hindi na nga dumadaan yung hangin. Dahil sarado na nga yung ilong ko eh. Dahil nga sa hindi ko na rin makayanan, nagpa-check up din talaga ako noon. Nalaman ko na may polyps na ako. Naresitahan ako ng pang-spray kasi maliliit pa naman, baka sakaling malusaw pa sa pamamagitan ng spray. Pero dahil mahal na, hindi ko na tinuloy yung pag-spray kasi hindi ko naman nakita na may kagalingan ba. Yun ang talagang maalala ko. Tapos pinabayaan ko na lang, hindi ako nagpa-check up. Malaki pang epekto nito sa akin. Kung sa physicals, as in sobra talaga. Kasi marami ka nang hindi magagawa. Yung talagang masakit yung buong mukha. Kung kakain ka, walang panlasa, di ka nakakaamoy. Pag nagsasalita ka, ngungunga yung boses na lumalabas. Pati sa mata, parang luluwa yung mata. Masakit buong mukha. Malaki rin talaga na epekto. Kiramdam ko noon talagang parang awang-awa ko sa sarili ko. Bakit ako yung nagkaroon ng gano'n na karamdaman? Parang kakaibang karamdaman kasi parang wala naman akong nababalitaan na may sakit sa iba. May trabaho kasi ako noon. Pagdating ko sa bahay, pwedeng alas 7 ng gabi o kaya 11:30 ng gabi. Kaya lang, pagdating ko ng gabi, kung minsan inabutan ko siya, nakaupo lang. Minsan nakahiga,
4 na unan ko minsan, minsan 3. Depende sa nararamdaman niya. Hindi na talaga ako nakakatulog. Mahaba na yung dalawang oras. Kasi nakaupo lang ako eh. Kung hihigaman ako, 3 unan. Yung hindi talaga lie down na paghiga. Parang kalahating katawan yung nakabangon yun. Siyempre, bilang asawa, masakit din sa kalooban ko. Wala, pagdating ko, ganyan naman naubusan kong beloved wife ko. Siyempre, mag-alala ako. Napabayaan ko na talaga, umabot na ng 3 taon, halos 3 taon. Yung hindi ko na talaga makaya, bumalik na po sa St. Luke's. Pagbalik ko na nga po sa ospital, dahil hindi na nga po makaya ng gamot, na-schedule na po ko ng operation. Surgery na lang talaga ang kailangan. Malabas na sa butas ng ilong, halos lalabas na talaga yung mga polyps na yun. Hindi na ako makatulog. Masakit, hindi ako nakakakain, hindi ako nakakaamoy, hindi ako nakakalasa. Kaya na-schedule ako maoperahan. Pagkatapos ko maoperahan, akala ko doon na lang matatapos na yung problema ko. Pagkatapos ng operahan kasi lalagyan yung ilong ko ng gasa eh. Mahahabang gasa yung nilalagay, magkabilang ilong yan. Yun nga yung nahimatay pa nga ako noon eh. Dahil hinuhugot na yung gasa, nakadikit pa kaya lang nawalan na ako ng malay dahil sobrang sakit talaga. As in, dumikit pa yung sugat. Pinakita talaga sa akin yung tinanggal na polyps, napakarami talaga, marami. Pabalik-balik lang ako dun sa hospital, papalit-palit lang din ng gasa. Akala ko matapos lang ang problema doon. Sabi ko, Dok, parang hindi ako naoperahan. Tapos siguro sa tingin niya, yun na yung time na huli na dapat niya maglagay ng gasa. Nakita niya ngayon, sabi niya, parang grabe naman yung ilong mo sa allergy. Sabi niya, meron na naman daw polyps. Doon na talaga ako sobrang nalungkot. As in sobrang nalungkot talaga. Ako po kasi ay may schedule na check-up sa ospital. Lahat kami doon mga pasyente talaga ng ENT. Tinanong ko bakit kasi yung isang mata niya kasi nakabenda, wala na daw siyang mata. Kasi nga naka3 operasyon na daw siya ng nasal polyps, sabi niya gano'n sa akin. Nung sinabi niya na yun yung dahilan kaya wala na siyang isang mata, takot yung naramdaman ko kasi paano kung mangyayari din sa akin, yun na rin talaga ang pumasok sa isip ko eh. Ang maalala ko noon, sinasabihan ko na yung mga loved ones ko na buhusan na lang ako ng gasolina. Paggabi, yun ang pinaka-problema sa akin, yung hating gabi na tulog sila lahat, tas ako lang, gising, hindi nga ako makahinga. Bumili na ako ng gasolina at silaban yun na lang ako. Dumating sa punto na gano'n na hopeless na ako. Hindi ko na kasi kaya. Kumbaga, parang hindi na niya makakayanin pa. Kaya mabuti pa, tapusin na lang buhay niya papamagitan ng gasolina. Three years, sarado ilong ko, 3 years. Yun yung talagang pinakamahirap na sa akin. Pinakamahirap na kalagayan ko. Pag inaalala yung 3 taon na hindi siya makatulong, hindi siya makakaya. Talagang mahabag ka. Natanong ko nga kung may Diyos anong araw. Kasi parang ako lang eh. At ako lang may ganung karamdaman. Wala naman ako nababalitan, parang ako lang. Hindi nga alam ng mga
loved ones ko na iba na may polyps. Ayaw kong pakita sa kanila, ayaw kong maawa sila sa akin. Saka parang iba tsura kasi nakakatakot. Isang beso niya pinakita sa akin. Talagang kahit matibay yung sikmura mo, kung makikita may itsura niya, talagang mandidiri po kayo. Nung mga panahon na yun, hopeless na nga talaga ako kasi hindi nga kaya sa gamot. Paano na? Yun na yung nasa isip ko nun eh. Sabi ko, mamamatay na ba ako? Yun na yung mga iniisip ko nung araw. Isa pa, wala nang pagpa-opera. Saka di ko na kaya magpa-opera. Isang prueba at ebidensya ang karamdaman na bunga ng kasalanan sa oras tanggapin mo si Kristo galing sa aming mabibig. Gagaling karamdaman mo kahit kitong cancer, leukemia, TB, diabetes sa pangalan ni Jesus. Ang banal na gawain pala ng Jesus Miracle Crusade, napapanood ko na ito nung araw. Hindi ko lang din talaga, syempre, hindi ko rin talaga yung binibigyan ng seryoso ba. Sa TV, napanood namin May 3 and May 2 and 3 ako nagkakamalis. Mananalangin daw ang mahal na pastor para umulan kasi nga drought nga ng mga panahon na yon. Papakita yung himala na Malpe nun. Mananalangin siya ng May 10 na yon at uulan kasi nga wala ngang naitalang pag-ulan sa mga panahon na yon. Tumatangkin sa isip ko na napanood ko sa TV. Ayun, nakukwento ko sa beloved mother ko ito noon. Sabi niya, ba't di ka pumunta? Kaya sabi ng mother ko, pumunta ka, wala naman mawawala sa'yo. Siyempre bilang nanay, alam niya yung naramdaman ko. Kaya yung May 10 na yun, pumunta talaga ako sa Luneta. Ang hindi ko talaga makakalimutan na unang naramdaman ko nung Jesus. Ibang-iba yung kagalakan, parang wala pa na siya sa akin. Yung nandun na ako sa Luneta, iba eh, iba. Parang di ko na naisip na may nararamdaman ako, kaya ako nandun. Parang naisip ko na, niyakap ako ng mga halap Panginoon. Yun ang unang dalo ko doon. Tutusin na wala nga talaga akong kakilala. Umupo lang talaga ako noon. Wala talaga akong kakilala kasi nga parang unang dalo ko pero iba talaga. Iba yung naramdaman kong kasiyahan. Parang mayroon sa puso talagang iba. Pagdalo ko sa Luneta, nung umulan na yun, nakaramdam na ako ng parang gahibla na may hangin nang pumasok sa ilong ko. Hindi pa ako nagpapabotis mo. Kasi umulan, di ba? Nabasa talaga ako eh. Wala akong paayong kasi di ko naman alam na ganun na yung mangyayari. Mayroon talagang hangin sa ilong ko na naramdaman ko na hindi ko naramdaman yun. Tuwang-tuwa talaga ako. Iba talaga ako. Pagkabautismo ko, mga ilang araw, di ko nagkakamali. Pag sumising ako, ang daming lumalabas na, di ko alam kung ano yung mga lumalabas, napakarami. Grabing lagkit. Di ko may paliwanag eh. Natural, pag sumising tayo, hindi naman ganun karami. Ako kasi sunod-sunod yan, sunod-sunod. Tapos sunod-sunod din araw yung paglabas mo.
Iniisip ko, saan kaya nang gagaling ito? Tapos naalala ko, pinagaling na yata ako Yun yung nasa isip ko. Kasi lumuwag na talaga yung ilong ko lumuwag na yung paghinga ko. Siyempre, 3 years ko yung pinaka-asam-asam na makahinga sa ilong. This world in my greed, then the door of the prison was open by... Alam ko lang, tinulaw na naman yung polyps sa ilong ko kasi umabot mo halos 2 linggo yata yun na lumalabas. Tapos, yung wala na nga pong lumalabas, iba naman na yung pakiramdam ng ilong ko, naging maselan na siya, yung bahing na ako ng bahing. Napakalinis na yung paghinga at wala na talagang nakahaharang sa aking ilong. Tapos hindi na po nagtagal na ganun. Nawala na rin yung pagbabahing ko, tapos naging normal na, as in naging normal na yung paghinga ko. Wala na yung naramdaman ko sa ilong. Alam ko pinagaling na kong lubusan na mahal na Panginoon. For I traded my shackles for glorious song. Ang epekto nun sa aking buhay, sa aming buhay, sobrang laki talaga. Dahil totoo pala ang mahal na Panginoon, nagpapagaling. Parang hindi lang tinik. Nawala yung talagang napabigat na problema namin. Yung pagkakaroon ko ng ganong karamdaman. Noong araw kasi parang disisin mo ang malapay noon, ba't ka mayroong ganong karamdaman? Pero nung naglilingkod na ako sa malapay noon, grabe pala yung pasasalamat ko sa malapay noon. Kasi kung hindi dahil sa karamdaman na yun, malamang hindi ko siya nakilala. Alam ko yun ang ginamit niya para hanapin ko talaga siya. Kasi di naman ako mapagaling sa mga paggamutan. Always feeling somehow there must be more than there. Una talaga nang pumasok sa isip ko, totoo pala ang malapay mo sa Jesus na tutusin. Kasi kung hindi sa totoo, sino nagpagaling sa akin? Kasi ang ganda kasi yung step na pagpagaling sa akin ng malapay mo. Lord of all, feeling all my life, all my life. Ang himanang ito, ginamit talaga ng mahal na Panginoon sa akin para patuloy na maglingkod. Patuloy na dumalo, madagdagan pa yung pananampalataya. Hindi na yung karamdaman na yun ang layunin Pinili pala ako ng mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Yun na talaga yung pumasok sa isip ko na ba't ko pa sasayangin yung pagkakataon. Dumalo ako ng dumalo para tumubo yung pananampalataya at yung mga labans ko sa awa ng mahal na Panginoon. Nadala ko rin sila sa banal na gawain. Bilang tao, kung minsan po mayroon akong binsi. Pero dahil po sa kalagayan ng beloved wife ko, na hindi basta-basta sakit yung naranasan niya, dahil nga gumaling siya, ako ay talagang naniwala na totoo yung pinaglilingkuran niya. Na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, my Lord, you were everything I was searching for. You were every dream I had dreamed before. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Unang-una talaga, may mahal na Panginoong Jesus na nakatingin kung ano man yung nararamdaman niyo sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito. Kung talagang isa puso mo talaga na hanapin ang mahal na Panginoon, ang mahal na Panginoon mismo ang gagawa ng paraan para makilala mo siya. Kasi ang mahal na Panginoon, nilikha na tayo para sumamba sa Kanya Kung mayroon mga ganito na pagsubok man o sakit man na nararanasan natin, pinapahintulutan niya mangyari sa atin para hanapin natin talaga ang totoong mahal na Panginoong Jesus na hindi lang nagpapagaling, nagbigay talaga ng sariling buhay para sa atin, para sa kaligtasan natin. Looking back, Jesus, through my life you were everywhere. Picking up the pieces I scattered there, holding them for me till my heart prepared. You gave me life, you made my spirit